Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 8:08 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News karon nga adlaw sa Biyernes, Hulyo 4 na kita tuig 2025. Ako ang inyo tagbalita Junel Baclay kag karon sa aton mga pangulong dinalan. Resulta sang toxin test sa pisanan si Balom Antique igapagwa sa sulod sang 7-10 ka adlaw. Mga pasyente nga na-admit mangod sa nakaklo sang foul odor sa Antique yara na sa estable nga kondisyon sunod sa Provincial Health Office ng Antique. DOH Western Visayas mag-organize sa medical team para sa augmentation sa Sibalom Antique. 8.3 milyones pesos nga balor sang smuggled nga sigarilyo na kumpiska sa siyudad sang Bacolod. Mga key officers ng Aklan PPO ginpaidalom sa drug test, mga pulis nag-negatibo. Masangkad nga koordinasyon kung may kalamidad. Pasadik sang PRO6 sa Office of the Civil Defense Western Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:03 sa aga kagkaroon sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Posible madamat sa masobra isa ka semana antes matumod sa mga eksperto ang sa isang toxin o kung chemical nga nangin rason sa pagkasakit sang masobra duha ka gatos ka mabumuluto sa Barangay Pisanan, Sibalom Antique sunod sa Provincial Department of Health. Ginkumpirma ni PDHO Head Dr. Romel Garganera sa isa ka press con nga nakahiwat na sang swab sample collection sa palibot sang Pisanan National High School kung sa diin una nga nabalag ang pagkasakit sa mga estudyante sa tapos makaklo sang baho. Sunod sa doktor, ginpadala na sa Ateneo de Manila University ang mga nakolekta nga sample para matumod ang chemical nga nagtugas ang sintoma kaangay sang paglingin sang ulo nagpagresulta sang pagsululuka sa mga estudyante. Ginpasiguro naman ni Dr. Garganera nga tingwaan nila nga mapadasig ang pagpagwa sang resulta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa ibang pang balita, ginklaro sang Antique Provincial Health Office nga yara na sa estable nga kondisyon at tanan ng mga pasyente nga naka-admit sa ospital matapos makaklo sang foul odor sa Pisanan National High School. Sunod naman kay Dr. Rick Noel Nacionggayo sang Antique PHO, wala ni isa ka pasyente ang kritikal ang kondisyon. Ginpasiguro man niya nga tanan nga kinahanglanon medikal ang nahatag na sa mga pasyente. Sa karon ginahibalo pa kung saan magagwa sa ospital ang mga na-admit nga pasyente. Sa datos ng PHO as of July 3, 7 ang naka-admit samtang 89 naman ang outpatient sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Sang Hulyo 2 gindala sa mga balay bulungan ang mga estudyante sa Pisanan National High School bangod sa exposure sa foul odor. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DOH Western Visayas mag-organize ang medical team para sa augmentation sa Sibalom Antique. Radyo Pilipinas. Detalye sa balita ni Marian Grace Erenieta. Mag-organisa ang medical team ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development para sa augmentation sa Sibalom Antique matapos nga migin pandala ang mga estudyante sa mga ospital matapos nga nakapanimaw ang hindi matubod nga chemical sa Hunyo 2. Gimpayon ni Ronnie Gonzalez, Head ng Communications Management Unit sa DOH Western Visayas CHD nga mag-organize ang CHD medical team ang region kag ang team mag-standby para sa deployment.
Matapos nga nagluntad ang insidente sa Sibalom Antique kung sa diin masobra 100 ka estudyante ang gindala sa mga balay bulungan kag rural health units ang naka-eksperyensya sang kabudlay sa paginhawa para nakit sang tiyan kag chest pain nagpadala sang cot beds ang Malay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagiwat man sang management site ang Provincial DOH Office, PHO kag local government unit. Yara man ang Human Resource for Health, Doctors to the Barrio kag Management Officers sa Provincial DOH Office, isang probinsya sang Antique lakipman ang kadres gikan sa Sibalom kag San Remeo sa mga balay bulungan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. CDRRMO Usar Unit iga-deploy sa Iloilo City Government sa probinsya sang Antique. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita, hinadala sa Iloilo City Government ang CDRRMO Usar Unit sa syudad sa ila deployment palong sa probinsya sang Antique. Ginpakuna ni Dr. Darren Solasidas, User Section Chief sang CDRRMO ang briefing sa medical team na ginpabiyahe padulong sa Antique din ang augmentation. Ang Usar team ang ginatapuan sa mga Sardos Material Specialist, 3 ka mga nurses, 2 ka hazmat support crew members, 2 ka ambulance drivers, kag medical officers gikan sa EMS section. Ginpayag naman si CDRRMO Chief Donna Magno nga ila ang off-duty medical team ang igapadalaman nga mag-upod sa augmentation. Sige-sige man ang pagpatigayon sa koordinasyon sa CDRRMO sa Sibalom LGU sa pagmonitor sa sitwasyon kasunod man sa pangapay ni Mayor Raisa Treñas na magpadala sang bulig sa probinsya sa Antique. Para sa Bagong Pilipinas, Jinel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpauna nga ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang pagpanagtag sa nanuhay-tuhay nga bulig para sa 15,000 ka mga Agrarian Reform beneficiaries sa Negros Island Region. Kahapon si DAR and IR Regional Director Lucrecia Taberna kag iban pa nga opisyal sa ahensya. Ginpanagtag ang masobra 6,000 ka titulo nga nagasakop sang masobra 4,000 ka hektarya sang duta para sa masobra 3,000 ka mga ARB sa rehiyon. Buot silingon nga burado na ang masobra 1.8 billion pesos kag tingob nga utang sang 11,000 ka mga ARBs nga nagbaton sang ila Certificate of Condonation with Release of Mortgage. Ang pagpanagtag sang COC Rome, isa sa mga pinaka-importante nga probisyon sang New Agrarian Emancipation Act na ginpirmahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sadtong Hulyo 7 tuig 2023. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 147 ka boxes ang smuggled nga sigarilyo nga nagabalor 8.3 million pesos ang nakumpiska sa kapulisan sa Old Airport sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Ang operasyon natigayon matapos makabaton sa report ang kapulisan na anungod sa isa ka motorboat sa kayang 3 ka individual nga may karga nga mga boxes. Sang ginpapanaog na nila ang mga boxes, wala sila sang napakita nga dokumento nga lehitimo nga ila transaksyon kag dito ginaresto ang 3 ka individual. Gintingob ko persa sang 4th Special Operations Unit sa Maritime Group Bacolod City Police Office kag Negros Occidental Provincial Police Office ang nagpatigayon sang operasyon. Kaso nga paglapas sa Section 1401 sa Republic Act 10863 kag Republic Act 10643 ang pag-atubangon sang mga nagkaladakpan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa pagbisita ni Police General Office 6 Director General Josefino Ligan sa Aklan Provincial Police Office, ginpaidalam sa random drug test ang 31 ka key officers ng Aklan PPO. Ini ang ginalakipan sa mga hepe sa probinsya, mga hepe sa National Support Unit, kag provincial staff ang ginhiwat nga drug test. Pagpakita sang professionalismo, disiplina kag para masiguro nga drug-free ang Aklan PPO. Gindayaw naman ni PRO 6 Director Brigadier General Josefino Ligan na nangintikang sang Aklan PPO nga kabahin lang sang masangkad nga internal cleansing program. Sa 31 ka nagpaidalom sa drug test, negatibo ang tanan sa paggamit sang iligal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gintakos ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya kaupod ni Police Regional Office Negros Island Region Director General Arnold Ibay ang kapabilidad sa Bacolod City Police Office sa pagpamuno ni Police Colonel Juriste Coronica sa pagresponde sa mga insidente sa sulod sang 5 ka minuto. Mismo ang alkalde ang nagpili sa mga lugar nga respondihan. Ini ang Bangga Kore sa Barangay Takuling kag Komisyonan Sibukaw sa Barangay Banago. Sa giniwat nga simulation exercise sa sulod sang 5 ka minuto, nakaresponde ang mga pulis sa diin ilagin pakita ang
programa ni PNP Chief Nicolas Torre III agad madasig nga aktuhan ang anuman nga assistance kag pangabay sang pumuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 442,000 pesos nga valor sa illegal nga droga na kumpiska sa ginbatigan nga bypass operation sa barangay Osmeña City proper. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni Paul Tarosa. Samtang arestado sa kapulisan ang isang kadurugista sa ginpatigan nga anti-drug operation sa Quezon Street, Barangay Osmeña City proper, Iloilo City. Ang suspect, ginkilala nga si alias Joshua, kag-residente sa Barangay Rizal Palapala 2. Nakumpiska sa suspect ang 65 grams sa shabu nga nagabalor sa 442,000 pesos kag bypass money. Sunod kay Police Regional Office 6 Chief Brigadier General Josefino D. Ligan, mabaskog ang commitment sa kapulisan nga papaso ng illegal na droga sa komunidad. Sa baday nga suporta sa pumuluyo, positibo si Brigadier General Ligan nga mangin body na lagon ang kampanya kontra illegal na droga. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masangkad nga koordinasyon kung may kalabidad ginpasalig sa PRO6 sa Office of the Civil Defense, Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni Paul Tarosa. Courtesy call si Office of Civil Defense 6 Director Raul Fernandez sa Bago, Regional Director sa Police Regional Office 6 na mo si Brigadier General Josefino D. Ligan. Sa pagbisita ni Director Fernandez, yung pasalamatan sini ang PRO6 sa suporta labi na sa naglupok ang bulkang kanlaon mungod sa gitpalabot nilang nga bulig sa logistics, pinagi sa mga gitpahulang nilang nga truck kag pagpanghakot sa kapulisan sa mga kagamitan nga kinahanglan for response operations. Sa mga inuman sa PRO6, gipasiguro ni Brigadier General Ligan, mapasangkaron pa ang koordinasyon sa OCD, ilabi na kung may kalamidad. Sa masangkan nga koordinasyon ng kapati ang PRO6 ng OCD6 nga mapaganagan ng kalitan kung may kalamidad sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Top 9 most wanted person sa Western Visayas nadakpan sa Balete, Aklan. Radyo Pilipinas. Radyo Detalye Pilipinas. sa balita. Arestado sa kapulisan ang top 9 most wanted person sa Western Visayas sa ginpatigayon ng operasyon sa Barangay Fulgencio, Balete, Aklan. Ang suspect kinilala nga si alias Mar, 39 anyos, kag residente sa Angay ng Bitan nga lugar. Si alias Mar may warrant of arrest sa kaso niya nga murder. Ang arresting team ginpaunahan sa Balete Municipal Police Station kag ginsuportahan sa CIDG Aklan, Aklan TPO Tracker Team, MARPSTA Aklan, PIT Aklan, Regional Intelligence Unit 6 at First Aklan Provincial Mobile Force Company. Sunod kay PRO6 Director Josefino Ligan, ang body na lagon nga pagka-aresto sa regional level most wanted person, nagpakita lang kung ano kaseryosong kapulisan nga matagan hustisya kag maproteksyonan ang mga pumuluyo batok sa mga may salamtong sa layi. Sa karon, yara na sa kustudiya sa kapulisan ng suspect samtang ginaproseso ang pag-turnover sa iya sa korte na nag-auyat sa kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Everyday night market target nga buksan sa City proper subong nga tuig. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Ginpambit ni Mayor Isa Trenyas sa bago lang tapos nga WB's Codex 2025 ang iya plano nga makabukas ang night market sa JM Basa Street subong nga tuig. Sunod sa bagong alkalde, ini ang isa sa iya mga handom sa mga tuig sa tuyo nga buyon ang city proper area. Ang pagsugod sa night market, planong hiwaton, kadungan sa pagbukas ng central kag terminal market nga ginapaidalom karon sa redevelopment. Pagpatpat pa sa alkalde, may butang manegosyo card sa JM Basa kag pangitaan sa pamaagi nga mabutangan man sa mga monoblocks para mabuhi ang mga small players kag sidewalk vendors. Ang plano sa night market ang ginpaambit sa alkalde kasunod sa nanging pamangkot kung ano ang iya mga tikang para masiguro nga mga small players sa ekonomiya ang hindi mabayaan kasunod sa pagsulod sa madalagkuan nga investor sa syudad sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas. Uswag Negosyo Academy buksan sa tanan nga MSME sa Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yari ang balita. Itanyag sa libre sa Iloilo City Government sa tanan nga micro, small and medium enterprises ng MSMEs ang mga paghana sa dalom sa Uswag Negosyo Academy.
Ang Uswag Negosyo Academy ginsuguran sa Iloilo City Government sa tuig 2023 katuwang ang BDO Foundation sa katuyuan nga mababaskog ang kapasidad sa mga market vendors kadungan sa pagdevelop sa mga merkado publiko sa syudad. Sa ganiwat na WBIS Codex 2025 sa Department of Trade and Industry kag Regional Development Council Western Visayas, ginpahayag ni Mayor Raisa Treñas nga ang paghanas buksan sa tanan ng mga MSME sa diin sila ang pagatuluan sa basic accounting, financial management kag marketing. Nebulan sugod sa gibuksan ang Uswag Negosyo Academy sa 2023, naglabot na sa halos 600 ka market vendors ang nakatapos sa paghanas sa nasambit ng mga tupiko pati na sa food safety and handling kag good housekeeping. Kasunod sa ila pag-graduate sa ginpreparar nga short curriculum, ang mga market vendors ginhatagan sang 5,000 pesos para dugang nga ikapital sa ila negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Pagsunod sa DepEd Child Protection Policy kag Zero Tolerance Policy sa anuman nga sahay sang violence sa mga bulutuhan ginpasalig sang DepEd SDO Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Aranieta. Ginpasalig sa Department of Education Schools Division Office of Iloilo nga ang division nagasunod sa Child Protection Policy kag sa Zero Tolerance Policy sa anumang nga sahi sang kapinta sa sulod sa mga bulutuhan. Ini ang pahayag sang SDO Iloilo kasunod sa nagluntad nga stabbing incident sang Hulyo 2 sa San Joaquin School of Fisheries nga ginlakipan sa duha ka junior high school learner. Sunod sa opisyal nga pahayag sang SDO Iloilo, gilayon nga gindalang isa ka learner sa San Joaquin Mother and Child Hospital samtang ang isa ginpaidalom sa kustodiya sang San Joaquin Municipal Police Office kag sang Municipal Social Welfare and Development Office sunod sa Child Protection Protocols. Sang Hulyo 3, personal nga nagbisita sa Schools Division Superintendent Dr. Ernesto Servilon Jr. sa eskwelahan na assess ang sitwasyon. Agud masiguro nga magapadayon ang pagtuon sa mga estudyante, nag-shift sa alternative delivery modalities ang mga apektado nga learners. Nagpatungan man ang eskwelahan sang masugod nga mga protokol sa seguridad sa campus, lagip na ang pag-usisa sa mga battle pagdumili sa pagpasulod sa mga delikado nga butang agud malikawan ang kapareho nga mga insidente. Naghatag mas ang psychosocial support ang division pinaagi sa trauma counseling kag debriefing sessions para sa learners, teachers kag ginikanan. May ara man sang programa kapareho sang anti-bullying kag conflict resolution sa tanan nga grade level. Nagpanawagan ang DepEd SDO Iloilo sa publiko nga magpabilin nga kalmado kag maintindihon, likawan ang spekulasyon kag respetohon ang privacy sa mga minor nga embolpado. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranieta, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Department of Public Works and Highways Region 6 ginatutukan ang mga flood control projects nga ginpatukod sa North Central Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Detalye sa balita. Agad pasanggan pa ang kandaan sa kalamidad kasubong sang baha padayon ng pag-construct sang dalago nga mga flood control projects sa Department of Public Works and Highways Iloilo 2nd District Engineering Office sa bahin sa North Central Iloilo. Lakip sa mga proyekto ang flood control project sa Banwas sa Dumangas kag Pasig City ara sa 4.9 million pesos. Ang revetment buhangin pa obra sa Barangay Balabag Dumangas nga may kalabaon nga 218 lineal meters sa Lao River kag may dugang nga 77.2 million pesos sa 411 meter structure. Sa syudad sang Pasig padayon man ang pag-obra sang 98.9 million pesos nga flood control system sa Barangay Lamunan nga nagalaba sang 578 meters. Sa Barangay Poblasyon Ilawod naman niya sa 50.3 million pesos nga structure kag drainage pipes. Suno kayo ay si District Engineer Edward B. Oren paagi sa mga proyekto mas maproteksyonan ng mga residential kag agricultural areas malapit sa kilid sang mga suba. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. DA Western Visayas naghiwat sang Agri-Info Caravan sa Panay, Capiz. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Yerbas. Kapin 120 ka manguma kag mangisda sa Panay Capiz ang nagpakigbahin sa Agricultural Information Caravan sang Department of Agriculture Western Visayas kundi AWV. Ang aktibidad nagatuyo nga mapalabot sa mga manguma kag mangingisda ang mga programa, serbisyo kag interbensyon sa ila ahensya. Lakip sa mga ginpatpat ang mga impormasyon tuhoy sa intervention sa palay, mais, lubi, high-value crops, livestock and poultry, fisheries and aquatic resources, organic agriculture kag crop insurance. Kaupo ng mga tiglawas ng Capiz Provincial Government, ginpatpat man ang tuhoy sa African swine fever,
agribusiness and marketing assistance, crop protection, kag machineries and equipment. Pinaagi sa ginpatigayon ng aktibidad, nagaramang DA Western Visayas nga magasanyog pang produksyon kag magabakod pa ang palangabuyan sa Panay Capiz. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo may pinakamadamo nga Kadiwa store sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Makitaan sa Iloilo ang pinakamadamo nga Kadiwa store sa rehiyon. Sa datos ang Agribusiness and Marketing Assistance Division ng AMAD sang Department of Agriculture Western Visayas, may 16 ka Kadiwa store sa Panay, Guimaras kag Negros Occidental. Sa sininga numero, 8 ang nahamtang sa Iloilo, 3 sa Clan, 2 sa Negros Occidental kag tig-isa sa Antique, Capiz kag Guimaras. Ang Kadiwa Store nga programa sa gobyerno nasyonal ang ginisenyo para matagan ang mga konsumidor sang akses sa barato kag kalidad nga produkto gikan sa kumahan kag palangisdaan. Hindi nagaserve man nga direct market para sa mga mangumag kag mangisda kag nagadula sa mga middleman. Madluman nga sa nagligay nga simana, ginbuksan man sa Day Western Visayas ang Kadiwa Display Center sa ila regional office nga nagapasundayag sa mga produkto sa mga agripreneur sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Officer nagpalabot sa assistant sa pamilya sa 18 anyos nga babae nga napatay sa Tubungan, Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa Radyo balita ni Marian Grace Aranyata. Nagpalabot sa assistance ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga pamilya sa 18 anyos na babae nga nasapuan patay sa Tubungan, Iloilo. Pinaagi sa assistance to individuals in crisis situations sa CONAX program, naghatag sa interbensyon ng ahensya lakip na diri ang psychological first aid, family counseling, food assistance kag burial assistance. Ang psychological first aid ang ginahatag agud buligan ang pamilya nga maka-cope up sa emotional distress nga dala sang gulpihada nga pagkadula sang ina pamilya kag paghatag sang insigida nga suporta. Ginahiwat mo ang family counseling agud diyahan ang pamilya sa ila grieving process, pabakudo ang komunikasyon kag pabaskudon ang emotional resilience. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Boracay Island nakarehistro sa masobra 205,000 ka tourist arrival. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Torrichante. Nakarehistro sang 205,310 tourist arrival ang Boracay Island sa bulan sang Hunyo sininga 2025. Kalabanan sa mga turista domestic nga naglabot sa 184,497 samtang 17,752 naman ang dumuluong. Ang numero nagkabus lang sa 222,952 tourist arrival sang May 2025. Sa piyak nga bahin kabahin ang White Beach sang Boracay sa top 10 sa listahan sang 50 ka best beaches in the world for 2025 sang Big 7 Travel. Naibaluan nga ang Boracay Island ang nagapanguna nga destinasyon sa Western Visayas kung tourist arrival ang pasehan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas sa alas 23 na Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Agi nyo nabatihan ang detalye sa mga nagapaunang nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News karon nga daw sa Biyernes, July 4, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Kung nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga, Junel Baclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.